napakadami pa rin sa inyong nagre-request nito. Who versus whom. Ganito lang ang tatandaan nyo. Kapag who, subjective yan. Ibig sabihin ng subjective, siya yung doer ng action. Siya yung tagagawa ng kilos. Ang whom naman, objective yan. Ibig sabihin, hindi siya yung tagagawa, instead siya yung tagatanggap ng kilos or siya yung receiver ng action. For example, sasabihin natin, who is knocking at the door? Kasi yung who dito, siya yung tagagawa ng pagkatok. Who is knocking? Sino yung kumakatok? Meanwhile, sa pangalawa, sasabihin natin, to whom should I address the letter? Kasi sino ba yung gumagawa ng action dito? Yung I. Siya yung gumagawa ng letter. And then, yung letter, kanino niya daw i-address? Meaning, yung whom dito, siya yung receiver nung paggawa ng letter. So, hindi siya yung sumusulat, siya yung sinusulatan. She's the teacher who inspired me to love English. Siya yung nag-inspire sa'yo. Whom are you waiting for? Sino ba yung nag-iintay? You. So, ito, hindi siya yung doer ng paghihintay, siya yung receiver ng paghihintay kasi siya yung hinihintay.